have on the line Senator Bato de la Rosa. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Good evening po. Senator, kayo naman, nasan kayo? Nasa Samgyup Dito ako sa Davao. sir. Davao ko sa Davao. Sino po kasama natin, Senator? Mga family and friends and supporters ngayon na nagbumonitor kami sa resulta sa halalan. Anong Habang nagsusugba-sugba ng isda. Anong assessment niyo sa election na ito, Senator Bato? Nagulat ka ba sa number of votes that you got so far? Well, kung basihan natin yung survey, medyo consistent naman yung survey, no? Dahil during the last, yung mga last surveys before the election, lumalabas naman talaga na si Senator Bongo ay number 1 at ako ay nakalagay sa 2 to 4. So ngayon, kung mamintin natin yung number 3, parang gano'n ang ating, gano'n ang lumalabas kung basihan natin ang survey. Well, actually, Senator Bato, si Raj po to, hindi ko alam kung naalala niyo po, but I interviewed you nung nung February ba yun? March na pala, sorry. Sa aplikante? For aplikante, and at that time, medyo mababa pa po kayo sa surveys. And then, I think nasa 8th or 9th position, hindi ko na malala. This is based on one of the mainstream pollsters. And then sabi niyo nga po, you were still confident kahit na nandun yung ranking niyo. Ano po yung, what did you do differently? Ano po yung ginawa natin? Well, pinagpatuloy natin yung ating yung guerrilla campaigning. Alam mo naman, yung kami na sa opposition, lahat na lang ng kagipitan na experience namin, no? Lalo na sa mga tulong, mga suporta na kagaya noon. Alam mo na, pag ikaw sa opposition, mahirap talaga. Pero alam mo, ma-attribute ko talaga ito yung biglang pag-angat namin sa latest surveys. At saka, ito lang ngayon, sa results na lumalabas. Itong biglang yung malakas na pag-angat namin ay talagang it came with a heavy price as far as we're concerned. At ang price na ito ay ito yung freedom ni Pangulong Duterte. Dahil after nung dinala si Pangulong Duterte sa dahig, bigla pa kaming tumaas sa surveys. So, yun talaga ang pinaka-main reason. So you acknowledge po na meron tinatawag nilang sympathy surge, kumbaga. Hindi lang sympathy, kundi protest vote ito. Protest vote itong naramdaman namin. Dahil wherever we go, yun man ang sabi sa atin ng taong bayan, Sir, relax na kayo dyan, Sir. Kami nang bahala at ipaparamdam namin yung sama ng loob namin dito sa eleksyon, Sir. Makita na lang niyo yung resulta. Basta papalabas namin yung sama ng loob sa nangyari kay Pangulong Duterte, palabas namin ngayong eleksyon. So ito na nga, nakikita natin yung protest votes na ginawa ng ating mga kababayan. Okay, kasama namin dito si Octa President, no, Professor Ranjit Ray, at may phone-in question lang siya sa iyo, Senator Bato. Senator Bato. Sige po, sige po. Senator Bato, Yes, congratulations. Thank you po. Lumabas sa survey natin, lumabas lahat ng... pero ito talagang win nyo ngayon, medyo malaki ho talaga. Ang tanong ko, ready na ba kayong makipagsama sa administrasyon para tulungan ang bayan natin, no? Huwag natin pag-usapan yung impeachment. Doon sa mga reforma na kailangan, talaga bang committed kayong tumulong at makipag-cooperate sa ating administrasyon? Yun ang tanong ng marami kung magiging opposition lang o talagang trabaho rin kayo, Senator. Alam mo, tumakbo tayo at para magserbisyo, hindi para maging obstructionist, no? Kung yun ay kagandahan para sa ating bansa, ay nasa kasuporta tayo palagi. Kahit na masasabi mo na opposition kami, you don't have to oppose and oppose just for the sake of opposing. Kung makita mo naman na maganda yung programa ng administrasyon, suportahan natin. But then, kung
pang-abuso, we should be there to stand up against yung ginagawang hindi maganda. So, yan po ang magiging papel natin. We will support if the programs are really for the good of the Filipino people. Ano pong masasabi natin that, sorry, Yeah, Professor, I'm may good. follow-up Yeah. question. Ano pong masasabi natin, Senator? Paano ko na isa? Sir, si Ed Lingaw. Sir, kung si Professor Ranjit ay ayaw mo nang pag-usapan yung impeachment, ako po, diretso ako sa impeachment. Kasi po, I'm looking at the numbers, well, so far, those partial and official, mukhang 5 kayong papasok kung bilangan natin si Camille Villar as part of the Opposition. that opposition. The Duterte opposition. You need only 8 votes to get a third of the Senate. Ando na si Robin Padilla. To acquit. To acquit. Yes. Yeah. So kung assuming na 5 na kayo plus Robin Padilla, 6, 2 na lang kailangan to swing that for an acquittal. Ano nakikita ninyong posibilidad na makakuha kayong 2 pang boto from within the incumbents or dun sa mga bagong papasok? Actually, honestly, I cannot tell, no. As early as now, mahirap magsalita para sa kanila, pero alam mo, hindi man mahirap kunin yung number na yan. Nakikita ko naman, dahil, as I have said, the Senate is composed of 24 independent republics. Hindi yan magpapadikta, hindi yan nagpapa-influensya Safe. pagdating sa decision making. So, I trust their fairness. Kung tanungin ko kayo, sir, kung okay lang sa inyong tanungin ko kayo, kung sino sa tingin nyo yung 2 maaari nyong mahugot? Kung pwede lang naman tanungin. Dalawa lang ba? Di ba? Kailangan pa namin ng 3 ata. Dahil 9 man ang magic number. Kasi kung 8, O sige, 3 po. convicted pa rin si Inday Sara. Di ba? Ay, dahil 2/3 is already Kasi 16. 9. Yeah. So you need more than Kailangan a namin third ng- to acquit. Yeah, kailangan more than a third. So, 9. So 9 pala, Para 9. Yeah, 15 na tama. lang ang maiwan. So, they cannot get the magic number of 16. Kung meron kaming 9, hindi sila makakuha ng 16 dahil 15 lang talaga makuha So, nila. Di sabi ba? natin 6 na kayo, 3 na lang. 3 na lang. Are you confident na makukuha niyo kaya, yung 3? Kaya? Sino po Kaya, yung naisip kaya. natin, Senator? Sino po yung mga Marami, naisip marami. natin? You go by the names na lang. Pero Senator, tama po ba si Ed that you are counting Camille Villar in your numbers with you? Yes, kasi dahil yun nga, meron mo kaming pinalabas na resolution adopting Camille Villar at Amy Marcos. So, naging ang lakad namin yan is Duterte plus 2. So, Duterte plus 2. So, Camille Villar and Amy Marcos. So, yun po ang counting. Oo. So confident na po kayo, at least you have at least 6 at this point. Kasama po si Senator Robin Hood Padilla, who is an incumbent, of course. Yes. At So, confident yung kayo tatlo na- yan, Confident rin kayo na makakakuha pa kayo ng 3 extra although hindi muna natin papangalanan right now. Correct, Senator? I'm confident. Okay. I'm confident. Ano- Baka sobra pag 3 yan. Baka Baka sobra pa sa 3. Baka so may mga usapin na po, Senator? At this point in time. Wala namang formal talks. Pero the way I see the personalities, I can tell na ito, matigas ang ulo nito. Hindi ito basta-basta matitipag. So, nakikita ko na. I can tell sa different personality. Ano pong kabaliktaran nun, on the other side, ano pong masasabi niyo na yung showing ng alyansa at this election is weaker than expected? Tinanong ko na din po to kay Senator Go. And the question there is, initially yung survey sabi at least 8 alyansa candidates will make it, no? But at this point in time, we're looking at maybe 5. Ano pong masasabi natin doon? Well, yung 5 naman na yan ay
hindi naman yan mga basta-basta, no? May mga pangalan na yan at may proving track record yung 5 na yan. So talagang ang tao ngayon ay nag-iisip na pagdating sa boto. Talagang hindi yung boto na hindi nakukuha sa ayuda. Akala kasi natin yung botante natin ay may hanggang ayuda mentality pa rin eh. Eh kami wala kaming ayuda, wala kami naibigay na ayuda sa mga tao. Pero mataas pa rin yung boto na kuha natin. So ibig sabihin, kung sa Bisaya pa, kinupras lang ng mga Pilipino yung kanilang ayuda. Tinanggap lang. Pero pagdating sa botohan, yung sarili pa rin nilang desisyon ang nasusunod. Ano pong mga Oh, go ahead. ano pong mga priority areas natin on this the second term for you? Well, what are we focusing on, Senator? Siguro, I don't know how to do this, pero yung pag-abolish ng party list system, no? I think mahirap yan. Kailangan pa natin i-amend yung konstitusyon, pero hanapan sa natin na paraan na ma-minimize yung party list na makapasok. Titingnan natin. I will study properly how to deal with that issue. Okay, anong reform ang gusto ninyo dito sa party list? Yung reform na dapat yung mga party list na kumakalaban sa gobyerno, yung nakalista, yung sumusuporta sa mga enemies of the state ay dapat hindi makapasok. So hindi Dapat totally hindi accredit dapat ng kumilik yan. Pag known na sila na nagre-recruit ng mga kabataan para magiging NPA, ay dapat ibawal na yan ang kumilik. So hindi naman total abolishment ng buong party list system. Well, you cannot abolish the party list system not unless you amend the Constitution. So hindi natin ma-abolish talaga yung party list system. So ang gagawin na lang natin is siguro we will amend the party list system law para bigyan natin ng further ngipin yung kumilig na mang-disqualify na mga party list na kilala natin na sumusuporta sa mga enemies of the state. So ang ayaw nyo lang yung makakaliwa, pero yung halimbawa yung mga ibang party list na ginagamit ng mga political dynasties, yung mga hindi talaga Kasama na yun. marginal. Kasama na yon. Kasama na yun. Eh, kasi Yung hindi mga- nyo binanggit, yung kaya... doon ako nag-concentrate doon sa mga kalaban sa... Hindi naman talaga kalaban yan sa yung mga party list na sabi mo na mga ginagawa na lang family business ng mga politiko. Hindi naman enemies of the state talaga yan na kagaya nung nanggugulo. Uy, sir, Pero enemies of kasama the na yan. state Pag din yun. gagawa tayo ng party list na amendments, kasama na yan. Kasama yan. Okay. Okay. Nasa Davao po kayo, sir, no? Nakausap niyo na po si VP Sara today? The other night, nung last campaign namin doon last rally namin doon sa Digo City. Doon, nag-usap na kami sandali. What about TS Medial Dea, no? Na parang siya po yung conduit para po makapass na message po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakausap niyo na po ba? Hindi pa ngayon, hindi pa. Pero the other day, nag-text naman kami. Nagkuha na sila, good luck sa amin. What about si Baste Duterte? Kanina lang we were just saying na since mukhang mananalo naman po si former Pangulong Digong, since wala siya dito, automatically mapupunta kay si Baste yung in charge. So nakausap niyo na po si Baste? Doon sa rally rin dito sa Davao City, nag-uusap kami, pero hindi na mabigat na mga issues pinag-usapan namin. Okay, so hanggang kailan po kayo dyan sa Davao? Kailan po kayo luluwas ng Maynila?
Alam mo, ang marites natin, di ba? Sobra. Sir, nasaan kayo? Sino kasama nyo? Anong kinakain nyo? Samgyup salba. Baka lang may party na dyan. Baka may party. Baka may victory party na dyan, hindi ka ma-invited, Pasensya na, ah. Senator, pero Hindi, ano? nagsugba lang kami ng isda. Oo. Nagsugba ng isda. Oo, dyan tapos sa tabi ng magsagay-tagay daan. ng tanduay. Kasama niyo po si Senator Go? Hindi. Hindi ba, may, Hindi, wala namang kami alcohol lang- ban? Pwede na ba? Kasi house, baka hindi niyo po sa house kasama si Senator Go? Diba? Wala, hindi namin kasama. Okay. Sen, ICC, ano pong mangyayari if they issue a arrest warrant during your second term? Catch me if you can. Sige, sir. Ano kang ibig sabihin, no? Shall we let him go? Yes, we should let him get back to his sinugba Congratulations, and his tagay. Congratulations, Senator, at maraming salamat po sa inyong oras tonight. Maraming salamat. Thank you very much. Alright, that was Senator Bato de la Rosa on the phone. Wait. Bilang